Alam nyo ba na ang saging ay hindi lang puno ng prutas kundi pati saha nito ay pwedeng kainin? Kaya naman itong saha ng saging ay ginawa kong parang fried chicken. Tit! Hello mga bishi! Dito nga sa likod ng bahay namin, yung puno ng saging ay natumba. Kaya naman para hindi masayang ito, yung pinakang saha nga nitong ating saging ay gagawin ko ngang parang fried chicken. Nagtataka ka din ba kung papaano? Bakit hindi mo panoorin to hanggang dulo para naman malaman mo? Ang una nga lang natin gagawin mga bishi ay yung katawan ng saging ay ating bibiakin. Pagkatapos, kunin nga natin yung pinakang gitna. Ang tawag nga namin dito sa balat ng katawan ng saging ay saha. Buong akala ko nga mga bishi, ang kinakain lang talaga dito sa saging ay yung pinakang bunga o kaya naman yung puso. Pero ngayon mga bishi, grabe, kakaiba na talaga. Pati saha ay napapakinabangan na pala. Kumuha nga lang ako ng 3 piraso at atin naman itong gagayatin ng maliliit, yung square mga bishi, parang chips. Sunod naman yan ay atin naman itong babalatan. Yung pinakang gitna nga lang ang ating kailangan. Dahan-dahan lang sa pagbabalat mga bishi dahil baka naman ito ay masira. Kapag nabalatan na kasi natin ito, yung pinakang gitna niya ay lumalambot na, parang nawawala na siya ng pundasyon, kaya naman dapat ay dahan-dahan lang. Habang nagbabalat nga ako dito, paki-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Pagkatapos nga natin itong balatan, ibabad naman natin ito sa tubig kahit mga 5 minuto lang. Nang sa ganoon ay mawala nga yung pinakang dagta niya. At kapag okay na mga bishi, pigain naman natin ito ng todo, like super piga talaga. Pero yung hindi masisira ha, yung para lang mawala yung pinakang katas nitong ating saha. Pagkatapos pigain, iset aside nga lang natin ito dahil ngayon nga mga bishi ay gagawa na tayo ng kanyang pinakang butter. Simple nga lang ang ating mga sangkap na kakailanganin. 1 cup flour at 1 cup na cornstarch. Lagyan naman natin ngayon ng ating mga pampalasa katulad ng garlic powder, onion powder, asin, paminta, betchin. Kung gusto nyo lagyan ng magic sarap, bahala na kayo mga bishi. Basta kung saan kayo masaya, suportahan taka. Tsaka ngayon naman ito ay ating hahaluin. At kapag hinahalo nyo nga mga bishi, lagyan nyo nga ng paunti-unting tubig hanggang sa siya ay maging malapot. Ganito dapat ang consistency ng ating butter para maganda talagang lapatan yung ating saha ng saging. At ang pinakang huli nga ay lalagyan natin ito ng itlog. Tingnan nyo naman mga bishi, kapag siniswerte ka, 1 pirasong itlog, 2 ang dilaw. O diba, ang bongga? Haluin nga lang natin ito at simulan na nga din natin ang pagpipirito. Magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali. Pagkatapos, ibabad na natin ngayon yung ating saha ng saging doon sa butter na ginawa natin. Make sure mga bishi na babad talaga yung saha ng saging para makoat ng bonggang-bongga yung ating saha. Kapag okay na, prituhin naman natin siya. Dapat ay sa alalay na apoy lang para hindi agad masunog at maluto talaga yung ating saha. Habang nagpiprito nga ako dito mga bishi, sobrang amazed talaga ako dahil hindi ko akalain na ang saha ng saging ay pwede palang gawing ulam. Tapos yung itsura niya, tingnan nyo, parang chicken nuggets. Diba? Sobrang excited na ako kung ano ba ang lasa nito. Dagdag kaalaman lang mga bishi, ang saha ng saging ay mayaman sa fiber, kaya't maganda ito para sa ating digestive system. Eto na ang finished product mga bishi. Tignan nyo, parang nuggets. Diba? Amazing talaga. Pakinggan natin kung malutong ba talaga. Pasensya na mga bishi sa mga ugong ng sasakyan. Ang bahay kasi namin ay tabing kalsada lang. Sobrang amazing talaga nitong nagawa natin. Talagang na-maximize ang saging mula prutas hanggang stalk, lahat pwedeng mapakinabangan. Ngayon nga ay akin ang tikman. Kumuha nga pala ako ng mayonnaise para ito'y aking sausawan. Grabe mga bishi, yung lasa niya ay hindi mo aakalain na ikaw ay kumakain ng saging. Sa maniwala man kayo at sa hindi, para talaga itong lasang fried chicken. Ang lasa ng saha ng saging ay talagang nakadepende sa butter na ginawa mo. Dahil sa neutral o medyo mapakla ang natural na lasa ng ating saha ng saging, ang butter at mga pampalasa ang magdadala ng sarap. Kung malasa at may tamang timpla ang butter na ginawa mo, magiging masarap din ang bawat kagat ng ating fried chicken saha. Kaya naman kung gusto mo na ding makatikman ng ganito, bakit hindi mo subukan sa bahay nyo? Dahil hindi mo ito malalaman kung hindi mo susubukan. Kung nakaabot ka nga hanggang sa dulo ng aking video, baka naman po pwedeng maglambing sa inyo. Paki-like and share naman itong aking video. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!